Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday. And napaka-special po ng ating pag-uusapan today dahil napaka-seryosong subject nito. Nung sinusulat natin yung slides, yung ginagawa natin yung slides, nag-iisip ako kung anong magandang title ng study ng topic for today. Ang unang pumasok sa isip ko is yung God's love story. Yung unang pumasok sa isip ko, yung love story ng Diyos. But afterwards, nakita ko sa Bible yung passage niya. So, pinalitan ko yung title sa bago nating title today, which yung present house. The present house. And I will tell you maya-maya kung anong ibig sabihin ito. But, bakit pumasok sa isip ko yung God's love story? Kasi, pag-uusapan natin today, yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Yung love life, pwedeng gawin yan, marriage ng Diyos. Kasi kapag tinignan ninyo yung Biblia, makikita nyo yung patungkol sa relasyon ng Diyos at ng tao. In fact, ang marriage is so special dahil ginamit ng Diyos yung marriage para ihalintulad yung kanyang relationship sa atin. And this is very spiritual, very deep. Now, dito sa title na to, yung present house, ito ay actually nakasulat. Binasa ko tong verse na to last week sa church. I will give you a message mamaya. But tingnan niyo po yung hinanda natin. Sabi, all the things you desire from your spouse are the same things that God desires from people. This is so special talaga. Makikita natin, Marge, na kung ano yung gusto ko, for example, sa iyo, okay? Kung ano yung gusto mo sa akin, yun yung gusto ng Diyos sa mga tao. Kasi it's a relationship. Yung relationship ng lalaki at ng babae ay yung mag-asawa, ay yung relasyon na gusto ng Diyos sa mga tao. And what are we talking about? We're talking about some things like faithfulness. Halimbawa, faithfulness. Hindi ba gusto ng mag-asawa ng faithfulness? Ayaw na ninuman ng may kahati. Kapag kami kahati, minsan, andyan yung sinasabi natin nagsiselos. Now, basahin yung Biblia. Hindi ba ganun din yung Diyos? Sa 10 utos pa nga lang, sinabi ng Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Dahil ako ay is a jealous God. Sa Tagalog, mapanibuguin. But in English, sabi, jealous God. Ayaw din ng Diyos na may kahati sa atin. Look at this. Faithfulness, pinag-uusapan natin. We're talking about attention. Hindi ba gusto ng, isa sa mga gusto ng mga babae sa asawa nila ay attention. Marge, isa sa mga reason kung bakit minsan may mga babae na frustrated kasi para bang walang atensyon na binibigay sa kanila. Right? Pero hindi ba yun din yung gusto ng Diyos mula sa atin? Kasi nga, like for example, wala namang may gusto, right, na mag-aasawa ka o asawahin mo yung tao na hindi ka binibigyan ng attention. I'm sure simula pa na nagustuhan nila yung isa't isa kasi binibigyan siya ng attention. Kaya nag-develop. Yung feeling sa isa't isa. So, walang sino man, kahit nga yung mga hayop gusto nila ng attention. So, how much more na tayo yung ginawa ng Diyos. But it's very interesting, yung halintulad, for example, gusto nung, ano ba yung magandang, sabihin natin, paano ba lumalakas yung relationship? Lumalakas yung relationship ng mag-asawa kapag may communication, may attention. Pagdating sa Diyos. Di ba ganun din? Pagka hindi natin kinakausap yung Diyos, at paano natin kinakausap yung Diyos? Sa prayers, right? Kapag meron tayong moment sa Kanya, pag nagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo. Pag wala tayong ganyan, ano sa palagay niyo mangyari sa relasyon natin sa Diyos? Manlalamig. What about yung attention, yung pinag-usapan natin attention, about yung mga asawa na bibigyan lang ng attention pag may kailangan. So imagine mo how painful yun, right? Bilang sa mag-asawa, right? Na
alalahanin mo lang o tatawagin mo lang kapag may kailangan ka. Right? And then, pag naibigay na yung gusto mo, Wala na. wala na ulit. Maglalahok, parang bula. Okay, next month na naman ulit, saka tatawag. Masakit yun sa kanila, di ba? Nagre-reklamo yung mga tao. Pagdating sa Diyos, For sure. how many times yung mga tao tatawag lang sa Diyos kapag may kailangan? You see how interesting? Sabi ko sa inyo, it's very spiritual, very deep. That's why we say love story ng Diyos. But okay, let's continue. So, merong faithfulness at respect. Diba? Gusto ng mag-asawa na respetuhin sila ng isa't isa. Gusto ng lalaki, isa to sa mga ng lalaki. Gusto ng lalaki na nire-respeto siya ng asawa niya. Kapag kayong lalaki ay hindi nakatanggap ng respeto, o let us say, kapag kainalis o hindi binigyan ng babae ng respeto yung asawa niya, malaking offense yun sa lalaki. Right? Parang binababa yung lalaki. Iyon ay malaking issue pagdating sa Diyos. How many times sa Biblia, we're talking about yung diba, month of honor. Anong sinabi ng Diyos dun sa Biblia? Sinabi ng Diyos. Sabi niya na, kung ako yung tatay, nasaan yung honor, yung respect. So, etong mga to na nakikita natin, Marge, magpapakita to ng atensyon na gusto ng Diyos mula sa atin. And it shows us sa ating lahat na I think kaya ginawa ng Diyos yung marriage ay para magkaroon tayo ng experience ng kung ano exactly yung nararamdaman ng Diyos. For sure. Think about this. How can you understand God? Madaling maintindihan, lalo na kung kayo ay may asawa, mas madaling intindihin yung Diyos. Kasi ano man yung nararamdaman mo, yung sa mga pinag-usapan natin kanina, yung sabi natin na all the things you desire from your spouse are the same things God desire from people, mas madaling intindihin. Nagbigay tayo ng mga example na to, di ba? So, iyan mismo yung nararamdaman ng Diyos. At ito ay may malaking consequence. Now, let's go sa verse. Okay? Ito yung verse kung saan natin nakuha yung title ng ating study, the present house. Kasi sabi niya, this house, sa ibang version sabi, the present house will be even greater than it was before. So dati, merong templo, merong bahay na nasira. Pinasa ko nga yan nung linggo. Nasira daw yung templo. But anong sabi? Sabi na itong bagong to, yung second house, yung last house, this house will be even greater than it was before, says the Lord of all. And in this place, I will give peace, says the Lord of all. What do we understand by this? What we see is that ang Diyos hindi tumitingin sa nakaraan. Kasi ano ba yung templo? Yung ginawa ni Solomon yung templo, sabi na yung presensya ng Diyos bumaba, yung apoy ng Diyos bumaba. It was glorious. Okay? Pero what happened? Yung mga tao, as time goes by, many years, inabandon nila yung Diyos. At dahil sa ilang ulit nilang trinaydor yung Diyos, what happened dun sa templo? Yung templo mismo nasira din. Inatake ng Babylon at nasira. Sirang-sira yung templo, nawala. But then, si Propeta Haggai, ginamit ng Diyos para nga sabihin na yung last house, kasi nasira yung una, ngayon itong nakatayo ngayon, ngayong itatayo, itong bagong to, will be even greater. Will be even greater than it was before. And then yung peace ng Diyos ilalagay niya doon. What does it mean? Ang Diyos laging nakatingin sa harapan, Marge. Okay, may mga past, nasira yung unang templo, pero ano ng Diyos? Wag niyo nang tingnan yung nakaraang templo. Oh, yung templo nasira. Sabi ng Diyos, etong ikalawang to, ito ay much greater kaysa una. And hindi ba isa tong lesson, matinding lesson when it comes sa relationship? How many times sa relationship kailangan mong, let's say, kailangan mong iwan yung mga nangyari sa nakaraan and move on. Mm-hmm. Kasi kapag kahawak-hawak ng mag-asawa, ng magkarelasyon, yung nakaraan, merong unforgiveness, merong, grudges, hindi pwedeng
mabless yung relationship ng ganyan. So, sa sinabi ito ng Diyos, pinapakita niya sa atin yung sikreto para magkaroon ng bagong simula at mag-move forward. Mhm. At ito nga yung sekreto para magkaroon yung yung pangalawang bahay. What is that? Meaning na really hindi dapat kayo tuon sa mga nakaraan mo. Lahat meron tayong mga nakaraan. Pero yung Diyos, hindi ka lagi niyang i-remind. Naalala mo yung ganyan ka kasi kaya naghihirap ka. Yung Diyos, nakatuon sa present, Even future. though alam ng Diyos lahat, naaalala ng Diyos ng lahat, pero ang attitude ng Diyos, huwag tumingin sa nakaraan. At maraming mga tao, yan yung ginagawa na lagi na silang magsi-self-pity. Right? Sabi, kasi kaya ganito yung buhay ko kasi, yung mga nakaraan ko, ganyan. Yung mga magulang ko, ganyan. So, kaya ito yung buhay ko. Yeah. And you know what is interesting sa church natin? We see mga couples na merong impyernong nakaraan before, but now, when you look at them, they're what? They are really blessed. Bagong chapter. Pero ito ay posible lang kung ginawa nila yung sinabi ng Diyos. What is that? Itong bagong to, ito ay magiging mas laki. Yan yung faith na meron yung Diyos. Sure. And this is the faith na dapat meron tayo. Kasi kung ang titingnan natin yung mga pagkakamali, kung ang itatabi ko sa puso ko, yung mga pagkakamaling nagawa ko, laban sa akin o laban kay Marge mismo sa relation, it will not last. Yung relasyon namin will not last. Kung itatabi ni Marge yung mga nagawa niya sa sarili niya o nagawa niya laban sa akin sa relation, it will not work. But we need to have faith na sabihin yung sinabi ng Diyos, this house will be even greater than it was before. Magkakaroon ng peace. In this place, I will give peace. In other words, you have to determine na hindi. Okay, yung nakaraan ko ganito. But you know what? From now on, let me move forward. Yun ang gusto ng Diyos. Babaguhin nila the way yung nakikita nila sa sarili. Especially nga kayo na uma-attend na ng mga seminar natin. How much, yung mga natutunan na yun. Sometimes, marami ako, nakaka-counsel. Marami ako natutunan sa love therapy. Pero, pag tinanong mo yung love life, sabihin, may nagugusto sa trabaho ko, may nagugusto akong unbeliever. So, asan yung natutunan doon? Asan? Kung marami ka natutunan, so bakit? Alam mo na mali yung, Hindi magandang pa-involve. Sa unbeliever. So, maraming beses na kaya yung love life ng mga tao is upside down kasi even though na nandun sila, present sila sa mga seminar, but, to take an action sa mga natutunan, ginagawa nilang opposite. Marami silang naririnig na, guys, kailangan nyo, kung gusto nyo magkaroon ng blessed na love life, follow ko ano yung sinasabi ng Diyos. Ano yung sinasabi na I allow mo yung Diyos yung pumilos o mag-guide sa love life mo. I'm sure, gusto ng Diyos na maging masaya ka. Pero, kailangan mong lumakad sa kanyang path. And the problem is, yung attitude na yan, Marge, ang tawag dyan ay unfaithfulness. Kasi, kita nyo, anong faith ng Diyos? Ang faith ng Diyos, ano man yung nakaraan, let's move forward from here. Okay? Let's move forward. Ang problema ay, yung mga tao, they don't want to move forward. They keep on holding on sa nakaraan. They keep on holding on sa dati. And yan, ang tawag na dyan ay unfaithfulness. Isa sa mga bagay na napakaseryoso laban sa Diyos. Sabi sa Biblia, for their hearts was not steadfast with Him, with God, nor were they faithful in His covenant. So, even though ang proposal ng Diyos ito, okay, you know what? Ganito gawin natin. Let's move on from now here. From now on. From here onwards, let's move on. Okay? Agreed? Yung mga tao, yung puso nila ayaw nilang isuko sa Diyos. Yung puso nila tumatalikod sa Diyos. Sabi, hindi nila ino-honor yung covenant. It's like, ang example na pumapasok sa utak ko is like, yung asawa na nabalitaan niya o nalaman niya, okay, nag-confess sa kanya na yung asawa niya may kabit. Okay?
At itong taong to, willing magpatawad. Sinabi, okay, nagawa mo na yan, okay, alright. Yung ginawa mo, okay. But pinapatawad kita. From now on, let's move forward. Okay? From now on, magseryoso ka na. Okay? Ayusin na. Right? Pinapatawad kita, but let's move on. Okay? Iwan mo na yung kabit mo, let's move on. And ang sagot ng tao, pero hindi ko pwedeng iwan yung kabit. So bakit ka humingi ng tawad kung hindi mo pwedeng iwan yung kabit? It doesn't make any sense. Right? Humingi ka ng tawad, pero hindi mo pwedeng, parang ganun yung mga tao. Yung mga tao daw, ayaw nilang anuhin yung covenant nila sa Diyos. Ito ay merong devastating effect. Tingnan natin. Ang effect niyan ay ito. Ito ay Diyos na, God, abandoned the sanctuary at Shiloh, the tent where He lived among men. I don't know if you are understanding how serious this is. Kasi, so, anong sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, mag-move on tayo. Okay? But you need to be faithful sa akin. Sabi ng mga tao, gusto ko mag-move on pero hindi ako pwede maging faithful. Dahil sa katigasan ng puso ng mga tao, anong ginawa ng Diyos? Iniwan niya yung bahay. Iniwan niya. Nagbigay siya ng chance. Okay? Nagbigay siya ng chance na mag-move on, pero dahil sa ayaw ng tao na maging tapat sa kanya, so anong ginawa ng Diyos? Well, ayaw nyo? Okay. Umalis siya ngayon sa bahay. Look how interesting. Ang Diyos, Marge, minsan hindi natin masisisi. Pagka ito in-associate ko dun sa relationship, merong mga tao na sinasabi nila, na-encounter ko yung ilan sa kanila na ganito sa Hong Kong. Na pag tinanong natin, and then willing po, pinaglalaban niyo pa po ba yung relationship niyo? Yung magsama may mga magsasabi na, hindi na. Na lang pa, so pinatawad ko na siya, pero hindi na. Bakit po? Bakit ayaw niyo po bang mabuo pa kayo? Pastor, kasi ayaw naman niya. So, kung ayaw niya, bakit ko ipaglalaban? Ayaw naman niya. Na? So, anong ginawa nito? Nag-move on na lang ako mag-isa. Doon na lang siya. Otherwise, masasaktan lang kami pareho. And this is very deep, very sad. At yung Diyos ginawa niya yun. Can you imagine? Iniwan daw ng Diyos. Ano yun sabi? He abandoned yung kanyang templo. Inabandon niya yung kanyang templo, yung sanctuary niya, kung saan daw siya nakatira dati. It's like, you know what? Pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Ayaw mo naman pala, so it would be better na mag-move on. Mag-move on na lang ako kasi ayaw mong magbago. In this, sabi ko sa inyo, may devastating effect yan. From the moment na ang Diyos, iwan tayo. From the moment na makita ng Diyos na ayaw nating magseryoso sa Kanya, diyan nag-uumpisa, iiwan tayo ng Diyos. Not because gusto niya, okay? But because ayaw nung tao. But then, anong resulta? This is terrible. Ito yung resulta. Sa parehong chapter, sa Psalm 78, sabi, fire consumed their young men, and their virgins remained unmarried. First, let's talk about single. What happens kapag yung tao, yung single, okay, let's talk about single. What happens kapag yung single nagmatigas at ayaw niyang magseryoso sa Diyos? Iiwan daw, sabi natin, iiwanan niya. Okay, hindi magpupumilit yung Diyos. Ayaw mo makinig sa akin? Fine, I'll leave you alone. Pero dahil sa iniwan ka ng Diyos, what happens daw dun sa binasa natin? Fire consumed their young men, and their virgins remain unmarried. What does it mean? This is serious. Yung word na ginamit niya, fire consume. It doesn't mean na nasunog sila. When it says fire consume, we're talking about yung fire ng mundo. Pag yung single, wala ng Diyos. Iniwan na ng Diyos. Okay? What happened? Yung apoy ng mundo nasa kanya. Itong taong to, laging nagiinit. Itong taong to, laging naghahanap ng mga bagay sa mundo. Pababayaan na lang ng Diyos. Since ayaw mo makinig, fine. Kung ano yung nangyari sa mundo, go ahead. That's why, how many times nakakita tayong mga single, dati nasa church, ngayon, sabi mo nga kanina, involved sa mga unbelievers. Even though alam nila mali. Alam nila masasaktan sila. Alam nila. Minsan pumapasok sila sa relasyon na kitang-kita, kahit bulag nakikitang ganun, na itong relasyon na to masisira. Kasi tinan mo, yung edad pa lang, my goodness, halos kalahati na. Ha? Pero, hindi nila makita. Bakit? Binigay na lang sila ng Diyos sa apoy ng damdamin. Yung fire ng passion. Yun na, it consumes them.
They're always worried. They're always, anxious kasi yung fire na yan consumes them. And what's interesting is that they are never married. Yun yung sabi sa Bible. Sabi, they remained unmarried. So even though may mga relasyon, even though, may mga relationship goals, makikita mo nasa Instagram, nasa Facebook, ang daming nakarelasyon, and yet at the end of the day, they remain unmarried. Ano ibig sabihin? Walang commitment. Kasi wala naman silang commitment din sa Diyos. So kung ano yung trato nila sa Diyos, yun din ang naging trato sa Kanya. This is so serious, Mark. This is the reason why this explains kung bakit maraming singles will remain unmarried. Not just because di nila mahanap yung partner. Merong mga single na Diyos yung nagpiprepare. I'm talking about yung mga taong hindi faithful sa Diyos. When this happens, iiwanan sila ng Diyos sa apoy ng damdamin nila. Kasi nga hindi pwede na gusto mo maging blessed sa love life mo, pero yung relasyon mo naman sa Diyos hindi maayos. Kasi kung ano yung relasyon mo sa tao, dapat ganun din yung relasyon mo sa Diyos. So, yung mga binibigay sa atin ng Espiritu Santo, we really pray na maintindihan ninyo kasi this is very serious, especially nga kayo na kung gusto nyo talagang magkaroon ng blessed na family. Kayo na mga single, kailangan kayo, ano yung gusto nyo, maging, sino yung gusto nyo maging partner sa future. Gusto nyo ba ng faithfulness? Gusto nyo ba ng attention, respect? Then, unang-una is, kailangan kayo muna maging faithful sa Diyos. Kasi pag naging faithful kayo sa Diyos, Diyos yung magpo-provide. Pag hindi tayo naging faithful sa Diyos, nakita natin effect. Iiwanan tayo ng Diyos. Kasi hindi dahil sa gusto niya, it's because pinili mo yon, right? So, iiwanan ka ng Diyos at iiwan ka niya sa passion ng puso. Pag nagmatigas ka, ayaw mo makinig, fine. Makinig ka sa puso mo ngayon, hindi na kita kakausapin. For sure, marami yung Diyos, maraming mga chance ang ibinibigay sa iyo. Sobra, maraming beses na nililigtas ka ng Diyos. But if you still insist, if you still, listen sa puso mo, let's say, may kasiguraduhan ako na siya yung para sa akin. Puso yun nagsasalita niya. And walang magagawa yung Diyos. And it's interesting, sa mga singles, sinabi niya, may apoy na magko-consume sa inyo. Yung apoy na laging malungkot, madamdam, emotion, yung apoy na yan ay naglalagablab sa iyo. And at the end of the day, will remain unmarried. Kadami-dami ng nakarelasyon, and at the end of the day, remain unmarried. Yan ay nakikita natin many times sa mga celebrities. Yes or no? Sa mga kilalang tao. Ang dami ng nakarelasyon, nagamit na ng maraming tao, and at the end of the day, unmarried. And sasabihin nila, ay, unlucky ako. No. A choice. It's not unlucky. It's because wala yung Diyos ng pag-ibig na nagbabond nung relationship. So, yan yung nangyayari sa mga single. What about sa married? Sa married, even tougher. Pag nagmatigas yung tao, ano nangyayari naman sa married? Sabi, their priest fell by the sword, but their widows did not weep. So, let me explain yung story. Ano yun? Yung priest, yung mga saserdote yan Saserdote yan. Yung mga naglilingkod sa Diyos. So sabi, yung mga naglilingkod sa Diyos, yung mga lalaki, for example, namatay daw, pinatay. And yet, yung mga widow, yung mga asawa nila, hindi man lang umiyak. Can you imagine? That, alam nyo, nung pumunta ako sa Taiwan before, pumunta kami ni Marge, but pumunta ako muna, naiwan si Marge ng ilang araw. 2 weeks? Yeah, mga something like this. And ako lang mag-isa, unang pumunta sa Taiwan, and then sumunod si Marge afterwards. My friend, ang lungkot-lungkot ko. Even though makikita naman kami after 2, but ang lungkot sa airport, mandun ako mag-isa. Ang lungkot. Wala si Marge, wala si Chloe. Andun, ang lungkot ko. Nung pumunta kami sa Hong Kong, is same thing. Magkasama kami, pero magkahiwalay sa, and magkasama kami, ayokong isipin yung araw na, susunduin kami ng Diyos. I always say na sana ako yung una niyang sunduin. Pag ako yung unang, ibig sabihin, mamatay. Hindi niyo maintindihan.
Oo nga, sunduin, di mean. Ibig sabihin mamatay. Sana ako yung una. Maybe it's a selfish thing to say, but bakit? Kasi kapag si Marge yung unang sinundo, my friend, hindi ko maisip. Ngayon pa nga lang, iniwan namin si Chloe dun sa Hong Kong. Nasa aeroplano kami naiyak. Sa lungkot, lungkot, lungkot. Bakit? Hindi ko kaya. And yet, dito, sabi sa binasa natin, namatay yung asawa nila, hindi man lang umiyak. Namatay, hindi man lang umiyak. Bakit? Kasi sobrang pangit ng relasyon ng mga couples na kahit mamatay, wala akong pake. Ay, namatay. Ay, namatay asawa ko? Oh, really? Yahoo! May iba nagse-celebrate. Did you know na today, trending sa mundo, yung, Marge, yung I don't know kung anniversary yung tawag nila dyan, ng divorce. So, pag magdi-divorce, may party sila. May party kasi divorce. Ito yung araw na nag-divorce tayo. Kung tayo may marriage, may anniversary, di ba? Kada August 14, lumalabas tayo, kumakain kasi anniversary natin. May iba na ang anniversary nila ay divorce. Ito yung araw nag-divorce. So, woohoo! Unbelievable. And dito sabi, yan yung nangyayari. Merong mga, namatay yung asawa, hindi man lang umiyak. At kailan nangyayari? Nangyayari kapag yung relationship talagang broken. And how many couples, they suffer like this? They don't even have this, okay, I hope you understand yung sasabihin ko, feelings, na gusto nilang magkasama sila palagi. Gusto nila nandun sila. Wala man lang yan. Merong mga couple na they don't like staying together. Wala silang happiness. And I really believe yung sabi sa Biblia, it happens to them. Namatay na yung asawa, nakatingin lang. Walang tayo, Yeah, wala nang feelings. But why? Kasi ang pangit ng relasyon nila. Walang pagmamahal sa kanila. Yeah, for sure. Yun, kapag wala na yung pagmamahal, yun yung mangyayari. Parang naging masaya pa yung tao na yun kasi yung tao is like, at least wala na siya sa buhay ko. They celebrate. Right? So, kaya maraming mga, relationship nowadays, it's really, kapag titingnan mo especially nga yung mga teenager, right? Yung mga young adult. Alam mo kung saan yung magiging kinabukasan nila. Alam mo na magiging pangit kasi we have been really working. Alam na natin kung ano yung magiging future nila. And yet they continue. Ayun yung mangyayari. Magiging sila maghihirap. Why is that? Kasi wala doon yung guidance ng Diyos. Sila mismo yung nagpapahirap sa sarili nila. It's very sad na makita yung mga couples na walang ganyang enjoyment na magkasama sila. Sabi nga namin sa inyo na lungkot, meron akong lungkot kasi kailangan namin iwan si Chloe dahil sa bago naming mission. Matinding lungkot, matinding lungkot, sobrang lungkot. Pero anong comfort ko? Ang comfort ko sa puso ko ay kasama ko si Marge. Kaming dalawa magkasama. Isang araw, pagka hayaan ng Diyos, makukuha namin uli si Chloe pagdating ng araw, pero at least yung asawa ko kasama ko. May kilala ko na yung asawa nila malayo sa kanila for dun sa Hong Kong, for example, yung nangyari dun before dahil sa pandemic sa Macau, 6 months na malayo. My God, hindi ko alam kung paano yun. Yun, I pray na sana hindi mangyari. Sana wag mangyari. My goodness. But meron akong, bakit? Kasi I'm happy na kasama si Marge. I am happy na kasama si Marge. Ikaw, masaya ka rin. Yeah, for sure. Tatanda kami together this month, yung mo, di ba? Yung Special day. Tatanda together. Meron ako nitong happiness na magkasama kami. But this is so sad na itong verse na to is so sad. Yung priest namatay, yung asawa namatay, pero yung mga asawa, yung mga widow, hindi man lang umiyak. Ayan, ang pinag-uusapan natin, mga priest na. Yung mga naglilingkod sa'yo. Imagine yung mga tao. Kung yung mga pastor nila, ganun yung marriage, imagine yung mga tao. This is very sad. But bakit? Again, yan ay resulta dahil sa lumayo yung tao sa Diyos. Pag yung tao malayo sa Diyos, hindi nila alam kung anong meaning ng pagmamahal. Hindi talaga.
Yung mga singles, nakita nyo na, sunog sa apoy ng passion. And yet, unmarried. Mananatiling unmarried. Walang commitment. Eh yung mga couples, ni wala ng connection sa isa't isa. Do you want this not to happen? There's only one way. Mag-commit tayo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, mag-move on. From here onwards, so relasyon sa Diyos, yung pinag-uusapan natin today, it has a big impact sa ating love life. Okay? That's what we want to share with you this afternoon. I hope may natutunan kayo. Next week, we will be back sa panibagong episode ng ating Love Therapy Online. God bless you po at magkita tayo next week. Bye-bye.